Kumusta po kayo mga minamahal namin na mga kapatid at mga suki namin taga-subaybay sa YouTube at sa amin pong Facebook page. Isang maligayang oras po ng panonood ng aking pagbati sa inyo. Kumusta po kayo? Nawa kayo po ay nariyan sa mabuting kalagayan. Sa mga oras na ito, ako po ay sasagot ng isang katanungang itinanong sa atin ng isang kaibigan natin na si kapatid na Jerome Doblada. Siya po ay isang kaanib ng Ang Dating Daan. Ang kanya pong katanungan ay nakabase doon sa akin pong tinalakay kagabi na may kinalaman sa mga malinis at maruming hayop sa banal na kasulatan. Ang kanyang katanungan ay ang marumi pala ay pwedeng kainin. Ayon sa Deuteronomio, Kapitulo 12, ang mga versikulo'y 15 hanggang 22. Ganito po ang ating mababasa. Gayon may makapapatay ka at makakakain ka ng karne sa loob ng lahat ng inyong mga pintuang daan, ayon sa buong nasa ng iyong kaluluwa, ayon sa pagpapala ng Panginoon mong Diyos ng kanyang ibinigay sa iyo. Ang marumi at ang malinis ay makakakain niyaon, gaya ng maliit na usa at gaya ng malaking usa. Sa 22, ganito po ang ating mababasa. Kung paano ang pagkain sa maliit at malaking usa ay gayon kakanin, ang marumi at ang malinis ay kapwang makakakain niyaon. Ngayon mga minamahal namin ng mga suking taga-subaybay at mga kapatid, ay pinagbabatayan nila itong salitang makakakain at yung marumi at malinis. Gusto nilang palabasin ayon sa mga talata, ang marumi niya at malinis ay makakakain. Ito anya tumutukoy sa mga hayop at makakain na. Tama ba ang ganitong klaseng pag-unawa? Gusto nating sabihin mga minamahal ng mga kapatid na sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan, mahalaga na maunawaan nating mabuti ang bawat salita na ginagamit o nakalagay o nakatala doon po sa mga tekstong binabasa at ginagamit. Pangalawa, mahalaga na ating suriin at tukuyin kung sino ang pinag-uusapan na marumi at malinis sa konteksto ng pinag-uusapan. At atin din pong titingnan kung meron bang pagkakaiba yung salitang ginagamit na makakain at makakakain. Meron bang pagkakaiba yung dalawang salita na yon na makakain at makakakain? Gusto ko pong sabihin sa inyo mga minamahal na mga kapatid na yung dalawang salita na yon ay meron pong kaibahan at magkaibang magkaiba. Although ito po ay magkatunog. Okay? Ano po ang kaibahan nito? Una, gusto kong sabihin sa inyo na ang salitang makakain, meron dalawang ka sa gitna, ay tumutukoy ito sa pagkain na kakainin. Alright? Ulitin natin. Yung pong salitang makakain ay tumutukoy ito sa pagkain na kakainin. Yun namang salitang makakakain, meron tatlong ka, ay kaiba siya doon sa dalawang ka na makakain. Sapagkat yung pong makakakain ay tumutukoy naman ito sa tao na kakain doon sa pagkain na makakain. Alright? Nasundan po ba ninyo ako, mga minamahal na mga kapatid? So, sa makatuwid, yung pong makakakain ay tumutukoy sa tao na kakain noong pagkain na makakain. Alright? So, alin po ba yon? Bakit may binabanggit na marumi at malinis? Yung po bang marumi at malinis tumutukoy doon sa mga hayop? Hindi rin po. Sapagkat ang kasunod ng mga talata ang binabanggit, ang marumi at ang malinis ay makakakain niyaon. Meron bang marumi at malinis na mga tao nung araw? Meron po. Kaya sila po'y tinutukoy na marumi man o malinis ay kapwa sila makakakain noong pagkaing makakain. Alright? Gusto ko po kayong bibigyan ng dagdag na linaw, hindi lamang tayo magbabase nitong mga nung version ng Biblia o ang Biblia 1905, ay magdagdag din tayo ng ibang mga translations o mga versions na magpapatunay yun ngang tumutukoy doon at o tinutukoy ay mga tao na makakain noong pagkain. Halimbawa na lamang dito po sa Contemporary English Version, sa Deuteronomy chapter 12 verse 15 and 22. Ganito po ang ating
mababasa. In whatever city you live, you may slaughter and eat as much meat as you want from what the Lord your God has blessed you with. Clean and unclean people, napansin ho ninyo, clean and unclean people may eat it as if they were eating a gazelle or a deer. So mapapansin ninyo, malinis at maruming tao ay makakakain niyaon. Napansin ninyo binanggit, clean and unclean people. Sa verse 22, eat o kainin ninyo, eat as you would eat a gazelle or a deer. Clean and unclean people may eat it together. O napansin ninyo, malinis at maruming tao ay pwedeng magkasamang kumain noong pagkain na yaon, mga kapatid. So dito ay paliwanag ng paliwanag na yung ating pong pinagtatalakay o dinidiscuss na isyu ng talata ay lumiliwanag na yung makakakain ay hindi tumutukoy sa pagkain, kundi doon sa taong kakain. Isa pang magandang salin na magbibigay pa sa atin ng kaliwanagan ay dito po sa salin ng Good News Bible. Sa 12:15 pa rin ay ganito ang ating mababasa. But you are free to kill and eat your animals wherever you live. You may eat as many as the Lord gives you. All of you, ang sabi, all of you, lahat sa inyo, whether ritually clean or unclean, may eat them. Ay napansin ho ninyo, mga minamahal na mga kapatid, lahat anya sa inyo, ritually clean man o malinis or hindi malinis, ay pwedeng kumain niyaon. Just as you would eat the meat of deer or antelope, ang sabi dito, anyone o kahit sino, ritually or clean or unclean, may eat that meat just as he would eat the meat of the deer or antelope. So makita ninyo mga minamahal na mga kapatid, dito paliwanag na ng paliwanag. Kanina, people, ito'y tumutukoy naman sa all of you, lahat sa inyo ay pwedeng kumain, malinis man o marumi. Dagdagan pa natin ng ilan pang mga version ng Biblia para mas makita natin ang katotohanan na marami ho ang nagkakamali sa interpretasyon ng Deuteronomio Kapitulo 12, ang mga versikulo 15 hanggang 22 o versikulo 22. Halimbawa na lamang dito po sa The Living Bible, sa verse 20 hanggang 23, The Living Bible. Ang sabi po ay ganito, if, when the Lord enlarges your borders, the central altar is too far away from you, then your flocks and herds may be butchered on your own farms, just as you do now with gazelle and deer. And even persons who are ceremonially defiled may eat them. Ay napansin ho ninyo, kahit paan niya, yung taong ceremonially na dumihan ay makakakain niyaon. The only restriction is never to eat the blood, for the blood is the life, and you shall not eat the life with the meat. Napansin ho ninyo mga minamahal na mga kapatid, kahit anya yung tao na ceremonially ay narumihan ay pwedeng makakain. At ang sabi dito, ang tanging huwag lamang kakanin ay yung dugo, sapagkat ang dugo ay siyang buhay. At huwag kang kakain ng buhay na nasa o buhay na nasa laman. Siguro last na version na gusto nating ibahagi nang malaman ninyo o mas makita ninyo na talagang tao ang tinutukoy, hindi hayop o maruming hayop. Dito po sa Magandang Balita Biblia, Deuteronomio 12:15 pa rin and 22, ganito ang ating mababasa. Kahit saan ay maaari kayong magpatay ng hayop at maaaring kumain ng karne nito hanggang gusto ninyo, katulad ng pagkain ng usa. Maaaring kumain nito pati ang mga itinuturing na marumi at kainin tulad ng pagkain ng usa. Lahat ay maaari ng kumain, maging ang taong itinuturing na malinis o marumi. Ay napansin ninyo, ay napakaliwanag. Tao talaga ang binanggit. Yun anyang maging ang taong itinuturing na marumi at tinuturing na malinis ay makakakain
niyaon, mga minamahal na mga kapatid. So diyan po maliwanag nakikita natin na meron talagang marumi at malinis na tao nung araw. At hindi ho tumutukoy sa hayop na karumal-dumal yung marumi at hindi tumutukoy sa mga hayop na malinis yung malinis doon. Sapagkat yung salitang makakakain ay tumutukoy sa tao na siyang kakain. Tanong natin, baka may follow-up, bakit may marumi at malinis na tao doon? Ay magbigay tayo ng example. Magbigay tayo ng example para makita ho ng ating mga taga-subaybay. Example ho ay dito sa Bilang, Kapitulo 19, ang bersikulo ay 11, tuloy natin sa 17 hanggang 19. Papakitaan ko kayo na merong taong marumi at merong malinis. At sila'y kapwa makakakain. Pakinggan ninyo. Ang humawak sa bangkay ng sinumang tao ay magiging marumi sa loob ng 7 araw. Para sa taong marumi ay kukuha sila ng mga abo sa sinunog na handog pangkasalanan at kukuha ng tubig na umaagos at ilalagay sa isang sisidlan. Pagkatapos ang malinis na tao ay kukuha ng isopo at itutubog sa tubig at iwiwisik sa tulda. Sa lahat ng kasangkapan, sa mga taong naroon sa humawak ng buto o ng bangkay ng patay o ng libingan, wiwisikan ng taong malinis ang taong marumi sa 3 at 7 araw. Kaya't kanyang lilinisin siya sa 7 araw. Siya'y maglalaban ng kanyang mga kasuutan, maliligo sa tubig at magiging malinis sa paglubog ng araw. So kung makikita ninyo mga minamahal na mga kapatid, ito yung example lang na meron talagang marumi at malinis na tao. Yung marumi, yun po yung mga nadumihan ng mga patay na hayop, ng mga bangkay ng tao, at yung mga binabanggit pa ng mga example. At ang tanging makakatulong sa kanya ay yung malinis na tao na itutubog siya at lilinisin siya, uhugasan siya, uwiwisikan ng 3 at 7 araw at maging malinis siya sa paglubog ng araw ng 7. So dito po, mga minamahal na mga kapatid, makita natin, merong marumi, merong malinis din na tao. Ngayon, nakita natin at naliwanagan tayo na yung tinutukoy pala na makakakain ay yung tao na marumi at malinis. Okay? Hindi yung mga karumal-dumal na hayop ang tinutukoy na ipapakain. Sapagkat kung ating titingnan, ang isyu ay nasa Kapitulo 12 ng Deuteronomio. Pero pagdating sa 14, ay naglagay ng distinction ng Diyos ng marumi at ng malinis na mga hayop. At katunayan yan, mga minamahal na mga kapatid, na hindi talaga ipinapakain ng Diyos yung mga maruming mga hayop, ay dito ho sa Deuteronomio, Kapitulo 14, ang mga bersikulo 2 hanggang 3. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Sa 3, huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. O dito nakikita ko natin. Kasunod lang, no? 12-13. Pagdating sa 14, naglagay ng distinction ng Diyos ng malinis at ng marumi na hayop. At ang sabi ng Biblia, ang bayan ng Diyos ay banal, pinili ng Panginoon upang kanyang sariling pag-aari. At ang sabi niya, huwag kang kakain ng anuman karumal-dumal na bagay. So dito ho makikita natin, mga minamahal na mga kapatid, ang bayan ng Diyos hindi talaga pinahintulutang kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal sapagkat siya'y bayan ng Diyos. So sa makatuwid, yung 12 at 22 ng Deuteronomio, hindi hayop ang tinutukoy na makakakain, kundi tao na kakain nung pagkaing makakain. Nawa naging maliwanag po doon sa kapatid na Jerome na nagtanong at sa lahat po ng mga nagsasaliksik at nalilito sa mga talatang ito. Nawa ang Diyos ang magpala sa inyo at tayo po ay patuloy na makarating sa pagkakilala ng katotohanan at tatanggapin natin ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Sa dagdag po na kaalaman at mga videos, paki-follow po ang ating pong Facebook page, Kuya Pastor Natidan, at sa ating YouTube channel, at huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon.